Hello guys, may share ako sa inyo ngayon kung paano to paganahin na contactor nitong timer guys. Kung naalala nyo nakaraan kong vlog, ito ang dinemo ko guys, yung timer kung paano siya gumagana. Ngayon guys, ngayon ang gagawin naman natin kung paano naman paganahin itong timer, itong contactor. Kasi kadalasan ginagamit ito pag malaki na ang load na dadalhin. Kalimitan gumagamit na ng contactor guys para hindi overload tong timer, kasi maliit lang ang amperahe nito itong timer na to, kaya ginagamitan na ngayon siya ng contactor. Okay guys, dito tayo ngayon sa diagram na block diagram na ginawa ko para may susundan tayo kung paano ang connection ng timer tsaka contactor, kung paano pagaganahin ng timer itong contactor natin. Kasi guys, kaya ginagamitan na siya ng contactor kasi kadalasan pag malaki na ang load, hindi na siya kayang i-drive nitong timer natin kasi mababa lang ang amperahe nito. Dinadaan na siya ngayon sa contactor yung load niya, yung load. Bali ang i-drive lang ng timer natin is yung coil lang ng contactor. Itong E1, itong E1 tsaka itong E2. Yan lang ang i-drive ng timer natin. Okay guys, proceed tayo kung paano papaganahin ng timer itong contactor natin. Una guys, ang gagawin natin is lagyan natin ng power circuit itong contactor natin, na pag pumalo siya, tutuloy siya dito sa baba. Pumalo tong contactor, tutuloy siya dito, lalabas siya dito guys. Ito yan na terminal na yan. Ito, tutuloy siya ngayon dito guys sa testing lamp natin. Magkaka-power siya ngayon. Kaya lalagyan natin siya ng power circuit o 220 volts na supply sa taas. Lalagyan natin siya dyan guys, dito guys, dyan, tsaka dito. Kasi hindi naman tayo 3-phase line to neutral lang na natin testingin na power. PD na yan dyan guys. Kung mapapansin nyo, ayan yung in natin tumuloy dito sa isang terminal ng contactor. Ito yan guys, ito. Pag pumalo yan, tutuloy yan dito sa baba, lalabas yan dito. Yung L naman natin, itong L, yung line, napansin nyo, tumuloy yan dito sa isang terminal din ng contactor. Dito yan guys, dito. Pag pumalo naman itong contactor, bababa yan dito guys, lalabas yan dito. Pupunta ngayon yan dito sa testing lamp din natin. Ganyan lang ang power circuit para magkaroon to ng supply pag pumalo itong contactor natin. Ngayon guys, dito naman tayo sa timer natin guys. Sa timer. Kung napansin nyo guys, itong timer natin, mayroon siyang drawing na ganito. Ito. Ibig sabihin, kailangan supply ng 220 volts itong timer natin para gumana. Kaya kung napansin nyo, ito, yung galing sa N sa neutral, bumaba siya ngayon dito, tumuloy dito sa N ng terminal ng timer. Neutral yan, neutral. Ito din naman na line guys, itong line. Ito, kung napansin yung guhit na yan, tumuloy dito sa L ng timer. Meron yan siya dito kayo na sign na L tsaka N. Pag bumili kayo ng mga napansin nyo, L tsaka N. Diyan papasok yung 220 volts para gumana tong timer natin. Para gumana to kasi 220 volts. Pero ito, auto volts to. 110 to 20 PD. Ngayon guys, may supply na yung timer natin guys. Ito naman na number 3 guys na terminal, itong number 3. Kung napansin nyo, may drawing siya. Ayan yung drawing. Kung napapansin nyo, may drawing yan. Ito open, ito close. Itong 3 na to guys, parang common yan guys. Kaya kukuha tayo ngayon ng
ito magpaparallel lang tayo dito sa L sa line pupunta dito sa 3 para pag pumalo tong timer na to may lalabas yan dito guys, dito tayo ngayon kukuha papunta sa coil o sa ito ng contactor dito kasi pag pumitik na tong timer guys, pipitik yan yung timer, yung common natin kuklose yan dito, tutuloy yan dito, tutuloy naman siya ngayon dito sa ito natin, magkakaroon na ngayon tong power na coil ng contactor, papalo na siya ngayon guys. Yan, kung napapansin nyo, di ba? Ito yung yung ito bumaba diyan, tumuloy dito sa number 2 ng timer. Ganyan lang yan guys. Yan, sundan nyo lang yung drawing ko. Yung iwan naman, yan naka parallel lang yan guys sa neutral papunta dito sa sa iwan. Ayan diyan ko na lang yung kinuha. Ngayon, pag pumalo na ngayon tong timer natin, pagpalo niyan, lalabas ngayon dito yung power. Pupunta ngayon sa ito. Papalo din itong contactor natin guys. Papalo itong contactor. Lalabas na ngayon yung power niya dito. Tutuloy na ngayon yan dito guys sa ilaw natin. Sana susundan nyo guys ang aking paliwanag. At ito gawin natin sa actual guys. Okay? Ayan guys, may ginawa na ako dito para mabilis. Una muna tayo guys dito sa power circuit natin, puntang contactor. Punta dito sa testing lamp natin. Kung nakikita nyo guys, una sa neutral tayo. Ito sa neutral, tumuloy. Papunta dito sa terminal ng contactor. Ito yan guys. Ito. Kung nakikita nyo yung itim na yan, ayan. Ito. Tumuloy ngayon yan dito. Dito yan guys, tumuloy. Yan sa power circuit natin guys. Then dito tayo sa line, yung isang linya, yung kulay blue na yan guys, tumuloy din yan dito sa isang terminal ng contactor. Kapag pumalo tong contactor natin, lalabas yan dito guys, dito papunta dito sa testing lamp natin. Tapos dito tayo ngayon guys sa iwan ng contactor natin. Ito guys, itong iwan ng contactor natin guys, itong iwan ng contactor, ito yan guys, ito iwan. Kung mapansin nyo dito, dito sa drawing guys, ayan naka-parallel lang dito guys sa neutral, naka-parallel lang siya dito, naka-parallel, ayan kaya dito ko na siya guys ginamp sa dito sa terminal ng contactor, naka-jump lang siya, parallel din yan, punta dito sa iwan. Tapos na tayo dyan guys. Ngayon punta na tayo sa timer. Dito tayo sa timer para magbato ng kuryente dito sa ito natin para gumana yung coil ng contactor natin. Unang gagawin natin guys, susupply natin ng 220 volts itong timer natin guys. Kung napansin nyo, itong isang itim na linya, yung neutral natin, tumuloy yan dito guys sa N natin, sa neutral, ayan N. And then ito naman na L guys, yung L, ito yan guys, ito. Tumuloy yan dito guys sa power source natin sa breaker, ayan. Tumuloy dito sa N. Ayun guys, kung mapansin nyo, ito sa drawing, yung number 3 guys, kumuha lang siya dito sa L, nagparallel lang siya. Kasi ito yung common, para magkaroon tayo ng common, na pag pumalo yung contactor, ay yung timer, lalabas dito sa number 2. Siya ngayon ang magbabato ng power dito sa ito natin. Kaya ito guys, ginamper ko lang yan guys. Yung number 3, naka-jump lang dito sa L, naka-jumper, naka-parallel. Ito yung common niya, ito guys. Napagpitik nitong timer, lalabas yan dito sa number 2. Tatakbo ngayon ng kuryente dito ngayon guys. Dito sa wire na to, sa kulay blue. Papasok dito sa ito guys. Gagana ngayon tong contactor na to, mag-i-energize to ngayon. Bababa to ngayon na, itong dalawang power dito, 220 volts. Papasok na yan dito guys, bababa yan dito sa dalawang wire na to.
papunta dito sa testing lab natin guys. Okay guys, testingin natin ngayon kung talagang tama itong ginawa natin. Mag-set tayo ng time. Ayan guys. Natin guys kung mamamatay. Ayan guys, testingin natin. Guys, okay na. Thank you for watching guys. Ayan, sana mayroon naman kayo natutunan bagong idea. Ito yung block diagram guys na ginawa ko. Sana sundan nyo na lang pag mayroon kayong ma-encounter na ganyan. Napakabilis lang po. Guys, maraming salamat po. Thank you for watching.